Hello, gusto ko lang sana gumawa ng review. Medyo late na din siguro kasi ang tagal ng nasa market nitong paddle na to na re-reviewin natin. Pero sa nakikita ko kasi sa mga American na YouTubers or siguro kahit ibang bansa sa Western or kahit ibang Asian na countries, kahit nga dito sa Pilipinas, wala talagang nagbigay ng review na I would say medyo technical kumpara sa ibang mga paddle, syempre mga sikat. Sabihin na natin mga Yula, mga Selkirk, 6.0, 11, 624, 'di ba? So, siguro dahil mura to, affordable, hindi na masyadong binibigyan ng pansin ng mga reviewers kasi parang sige, bilhin mo, 'di ba? Parang ganoon na lang dating. Pero I think siguro para sa mga nakakaalam and medyo marunong sa mga paddle or sa feel ng mga paddles, magandang makatulong pa rin no, sa ibang tao. Kasi mahirap yung bili lang ng bili. Kahit sabihin na nating mura to Merong, hindi naman porket mura is affordable Alam mo yun, pwedeng pinag-ipunan pa rin naman yung presyo na to yung 3,000 na to Probably, ito na yung paddle niya for 3 months, 6 months, maybe 1 year, 'di ba? Or for as long as naglalaro siya. Kasi I think importante lang na malaman ng mga tao kung ano ba meron dito sa paddle na to, at kaya ako ginagawa tong review na to ngayon is in a way medyo warning siya na hindi to para sa lahat. The same way na ang boomstick hindi din para sa lahat. So that's one spectrum from another, di ba? This is probably one of the cheapest foam paddles, baka nga in general. And yung isa naman is one of the most, or not probably the most expensive na din, except dun sa Kobo Battle Axe, kung ano man yun na mas mahal sa boomstick. Pero let's just say ito yung cheapest, ayun yung most expensive. So bakit ko nasabi na hindi para sa lahat tong paddle na to? Because it packs so much power yung build nito. Basically, this is EPP foam na merong EVA sa outer ring. So, kung familiar kayo sa tech ng mga paddle, that is boomstick layout. So, before, bago lumabas ang boomstick, nung naglabas ng foam si Carbon tsaka yung ibang mga brands, they did foam lang sa buo. So, medyo durability wise it was very good, 'di ba? Pero power wise medyo ano siya, muted na nga yung feel, tas yung power wasn't there. Meron power pero hindi ganoon katulad nito mga to na floating foam core. So ngayon, ito na nga, makikita nyo na nga, tawag niya boom core. So technically, it's boomstick construction. And marami kayo makikita na rin ng mga other paddles na they share the same construction na mga floating. Hindi ko naman sasabihin na lahat, pero kadalasan lahat na nasa top tier na power, ganun ang construction niya. Yung iba MPP, iba kadalasan talaga EPP ang gamit. So, etong Mjolnir na to, out of the box, it's boomstick without MOI tuning. Yung MOI tuning, yun yung pabigat ni boomstick dito sa area na to, tsaka dito, na 7.5 grams yun. Imagine 7.5 grams na naka talagang pinpoint sa 1.5 inches na area ng paddle. Sobrang kakaiba talaga feeling actually ng boomstick, na very unique sa kanya. Yung swing weight niya, yung stability niya, yung sweet spot, everything na talagang very unique siya. Ngayon, think of it like this, na ito, boomstick na walang MOI. Ngayon, sa box, may kasama tong LED na sticker, na LED na nadidikit dito sa gilid, na if I remember correctly, nasa 8 grams siya nung sinukat ko siya. So, nung ginawa ko yun, nilagay ko siya dito sa may JOL, dyan sa JOL, which is, kung nasaan din yung nasa boomstick din sa area na yan, medyo above the 3 o'clock, 3 and 9, 3 and 9, JOL, dyan. It plays like a boomstick. Boomstick na boomstick talaga. Feel, power. Kung pipinturahan mo nga to ng boomstick design, hindi ko mapagkakakalaan na ano. Well, maliban lang doon sa surface roughness niya, which is
Kasi si Boomstick has Infinigrit. So, yung Infinigrit is sobrang gaspang talaga. Hanggang dito nga sa may edge guard, magaspang ang Infinigrit. So, think of it na Asia version to ng Boomstick na walang MOI. So, pag nilagay mo yon yung kasama, para kami Boomstick na. Ngayon, is that the selling point of the paddle? Oh, syempre. Yun ang selling point niya. It's 3,000 pesos, 3,000 plus, less than 4,000, depende sa discounts. Meron ka na nung Boomstick. Ngayon, para sa akin ba, is that a good thing? Depende sa tao. Ako, positive siya sa akin dahil nakapaggamit ako ng something na similar sa Boomstick just to know na ayaw kong naka-Boomstick ako. Nakapag-try na ako ng totoong Boomstick ilang beses na. Marami naman akong kakilala na naka-Boomstick, yung Asia version, yung normal, yung Regal, pare-pareho lang naman yan, yung mga Summit, Everglade, yung mga yan. Kahit nga yung capsule, nakapag-try na ako. So pare-pareho lang naman sila. Wide body, elongated, na-try ko na yun. So, they're all power paddles. Talagang touch, ano talaga siya. Pagka tinapatan mo yung bola, pag pinitik mo talaga siya, tinulak mo lang siya ganyan, sobrang lakas niya. Kahit ako, pagkalabang ko naka-Boomstick, sobrang hirap niya. Hirap niya na bigla ka na lang magugulat sa mga flick. Yung mga punch, yung mga drive, ang bibigat, yung service. Pero, yun nga, siyempre, makakasanayan mo din naman siya in the end. Pero, may gulat factor siya. Lalo na kung biglang kalaban mo nung una is, sabihin na natin naka-Yula, naka-6-0 Coral, yung mga Vatic, yung mga ganyan, medyo tame lang. Iba yung pinaano mo dun pinaghahandaan mo dun yung mga touch yung mga off-pace natira. Tapos biglang dadating, naka-Boomstick, bigla ka na, tulak ka na naman dun sa posisyon mo. So, yun lang naman yun. So, depende pa rin naman yun sa'yo kung ano yung gusto mong paddle Pero, don't mistake na binigyan ka ng option na magkaroon nung 18 to 20,000 na paddle into 3,000 and thinking na, oy, eto na yun. Hindi pa din. Isipin mo pa rin yun na huwag mong titingnan yung presyo ni Boomstick. Tingnan mo kung yung performance niya. Tingnan mo kung paano maglaro yung gumagamit ng Boomstick sa mga open play na pinupuntahan nyo. Makikita mo naman kung palagi nag-out yung bola, that's telling you something, di ba? Kung malagi nagpa-pop up, laging out, yung service nagne-net, di ba? Uncontrollable. I wouldn't say uncontrollable, pero very hard to control. If you're up for that challenge, feeling mo you're a stiff-arm person na parang, paano ba yung stiff-arm? Paano ko ba explain? Yung medyo matapat ka lang sa bola, tapos medyo deceptive ka, merong dating si Boomstick Yung mga, yung short movements mo lang, very precise ka sa mga tira mo, alam mo yung gagawin mo, hindi ka nagugulat. Sige, ito yung paddle para sa inyo. Di ba? Pero as long as hindi nyo pa alam, might as well go with something neutral, something all around, something walang masama kung mag-control paddle ka. Siyempre yung mga control paddles or all around paddles na naisip ko is Vatic. Kung gusto mo mas mahal, yung mga Coral. Kung gusto mong mas mahal pa, medyo may konting power, mag-Yula ka, Pro 5, ganyan. Ano pa ba? Ako, recently, ito ginagamit ko. Nasa under 2,000 tong paddle na to. Gen 2 honeycomb na bare carbon peel ply. Elongated long handle pa. Sobrang parang heaven sent tong paddle na to kasi kung katulad mo ako na ano lang naman ako talaga I would say na I can generate sobrang lakas na power, sabihin na natin. Pero ang laro ko soft controlled precision shots lang ako. Ma-reset ako, ma-drop ako, minsan da-drive ako pag may drive na dumadating. Hindi ako medyo reactive ako na player, hindi ako yung puro opensa lang. Some might say, offensive ka. Pag may butas, di ba? Hindi yung kung hindi ako yung nang babody bag, yung mga ganyan. Yung service ko, it's threatening pero it's not the hardest service I can hit. Hindi ako yung ganun na tao. So, eto, kung beginner ka or kahit nga advanced, baka magustuhan mo to kasi it gives the feeling of one-to-one na kung ano yung ipapalo mo, yun yung lalabas sa kanya. Hindi siya yung may extra na parang talagang mabilis na pop na ganun talagang very lang siya, cushion, very may maduel siya, yung spin sakto lang, yung gaang, although nilagyan ko ng weights, sakto lang lahat. Wala siyang quirkiness, yung sweet spot niya sakto lang din, hindi siya yung
overly poppy, overly stable, na sobrang taas swing weight, tapos 'di ba, may trampoline effect. Sakto lang siya. So kung beginner ka, ito talaga mare-recommend ko kahit kanino. Try mo muna to. Ito yung tipong paddle na pag binili mo, parang kung hindi mo siya gusto, malalaman mo kung ano yung gusto mo pag ito yung ginamit mo. Pero pag nagustuhan mo siya, sulit na sulit talaga siya. Sa ano mo, nasa 1.6 lang ata, 1.7 lang to. Ang dami kong laro. Ilan pa lang ang talo ko dito sa paddle na to. Out of ilang laro, parang bilang lang sa kamay, baka 4 lang out of, let's say, siguro nasa 95% ng winning rate ko sa paddle na to. Even more pa simula nung nakuha ko to. Actually, ano lang to eh, bigay lang to ng brand. Tapos sabi ko, ay, ang weird, merong honeycomb na print. Although, nung pag ganun ko, carbon talaga siya. Hindi siya printed Tapos parang sabi ko, mura naman ito. Parang, ang weird pa sabihin ng pangalan, hindi ko masabi. Tapos, yun lang, parang, di ba, parang nakakaano siya. Medyo nakaka-intimidate siya in a way na parang, hindi mo alam kung saan galing. Pero, nung naglalaro ako, tapos sabi ko, testingin ko nga, tuwan-tuwa agad ako. Parang hindi ko na siya kailangan gamayin. Ano agad, parang feel ko agad yung bola. Ang sarap, kahit hampasin ko, kahit magulat ako. Yung, alam mo yung tipong pag sinerban ka sa gilid, tapos biglang lumagpas sa'yo, tapos kailangan naabot mo lang pero mapipitik mo lang siya sa gilid. Wala, pumapasok. Sobrang ganda ng mga returns. Wala akong problema dito defensively, offensively. Siguro, medyo lacking lang siya sa yung, I would say, killing power yung, dahil nung mga panahon na gamit ko itong mga paddle na ganito, yung mga Canon, yung mga power paddle na yan, pagka in-overhead ko talaga, tapos na. Wala na. Pag nahuli ko talaga ng overhead, tapos na. Yung mga Ron Boost, yung mga ganun, mga power paddle. Ito nung una, parang, sabi ko, lambot nung pinalo ko, mabilis siya pero hindi siya malakas. Na to the point nga na, parang nung isang araw lang kahapon nata, meron akong inismasyan sa dulo, pero natatamaan pa rin nila yung bola, hindi lang umaabot. So hindi siya yung definite na parang kill. Although alam kong hindi nababalik, natamaan pa rin nila. Pero sa mga ganito, sobrang pag pinalo ko to, talaga yung bola talbog sa labas na eh. Kung meron man labas yung court nyo, sa labas na to pupunta pag talbog eh. Ito kaya pa eh, pero konting practice lang, konting placement, hindi naman siya sobrang big deal, di ba? Na parang hindi naman at a certain level naman, katulad nung nilaroan ko intermediate, hindi naman sobrang mapapap yung bola. Siguro fina-force ko na lang kasi talaga na flick sa kanila para magpapap, para lang makuha ko. Pero merong mga ibang ways para manalo ka sa laro eh. Yung mga tipong cross-court backhand, cross-court forehand, lalo na pag nagpo-poach yung kalaban, di ba may mga butas, ang daming butas eh. Sa in the middle, flick sa middle, kahit mahina lang, di ba, off-pace na mga drive, mga reset, mga drop. Minsan yung pa nga yung nakaka-point sa akin eh. Di ba, yung mga service na may topspin, mga ganyan, lob serve. So, ang daming positive nitong paddle na to, na kaya highly recommended ko siya. Ngayon, pag balik tayo sa Mjolnir. Itong Mjolnir, pag gusto mo talaga ng absolute power, ito talaga. Power lang talaga. Power. Yung control sobrang challenging siya eh. Yun ang tamang term eh. Minsan yung iba sasabihin nila, hindi, kaya naman eh. Kaya naman kontrolin. Oo, kaya nga. Hindi naman imposible. Pero pagka nakagamit ka ng something like this, na more all around, more on control, mafe-feel mo talaga na, effortless yung control dito. Mag-e-effort ka lang dun sa power part. So, yun yung distinction ko dito sa dalawang to, na they're both affordable paddles, pero very different yung ano nila, yung playing style nila. And I would say na ito yung mas safer option. Merong ibang mga paddle na mas mahal ng konti dito that share the same characteristics, yung warping point na I forgot the name. Keystone series. Gen 2 din yun. Na nakakita na rin ako na gumamit nun, okay naman siya. Siyempre si Vatic, si Prism Flash, Prism V7, Prism Bloom. Medyo nasa kamamahalang side na siya for a beginner paddle, pero very safe yung mga yun. Ako, nagsimula ako sa Prism Flash, tapos nag-Saga Flash ako. And sa totoo lang, namimiss ko sila. Yung mga paddle nila, sobrang gaganda nun. Ang problema lang yung grit. Talaga namang ang grit ang medyo problema sa lahat talaga, na pag naubos, talagang wala na.
So, grit-wise, Mjolnir, magaspang naman. Mas magaspang siya sa mga ganun. Actually, mas magaspang siya dito. So, kasi, kailangan mo na magaspang pag power ka. Kasi pag ito, dumulas to, tas puro power lang yan, lilipad talaga yung bola. Kailangan mo talaga ng grit. Tandaan nyo yun, kailangan nyo ng grit pag naka-power paddle kayo. More than what yung nafe-feel mo sa mga control. Ito, kahit maubos to, playable pa din naman siya. Kasi very, ano siya, forgiving siya na paddle. Yung pagpakit niya ng bola, yun yung nagbibigay sa akin ng spin. Sa mga ganito na medyo stiff and hollow na paddle, talagang kailangan kumapit siya. So yun lang. Ano lang naman, review lang tungkol dito sa Mjolnir kasi wala akong nakikita masyadong nag-i-in-depth or nagbibigay ng opinion nila tungkol. Parang iba kasi sinasabi bilhin lang ng bilhin. Ako, 50-50 ako eh. Kahit naman sa anong paddle siguro, 50-50 ako eh. Na alamin mo muna kung ano yung characteristics niya bago mo bilhin. Tapos tingnan mo kung aangkop siya sa'yo. Either way, ako nga dalawa yung nanditong paddle ko, isa control, isa power. So kung papipiliin mo ako, kunyari magdo-duper game ako ngayon, may bearing yung laro, magto-tournament ako, ito gagamitin ko. Kasi kahit sabihin mo sa akin na ay sayang hindi ko na kill, ay sayang mas malakas lang yung paddle ko, sana na overwhelm ko sila, hindi na, kaysa naman yung ito, ay nagpop up, ay nag-out, mas nakakaasa rin eh. Mas nakaka-frustrate yun kaysa yung medyo nahihirapan ka lang makapag-kill. Hindi naman kailangan lagi yun eh. Basta laruin mo lang ng consistency, gamitan mo lang ng consistency, may mararating ka na. Pero pag dito, pag na-frustrate ka lang saglit, nagigil ka lang, medyo masisira agad laro mo talaga. So kung may bearing yung laro, I would go for control talaga rather than power. Ito, kung katuwaan, ang pasa ng bola, drive, singles, yung mga ganyan, sarap to. Talagang dulo-dulo bola nitong bigat nito. So, nakalimutan ko pala sabihin yung setup ko, no? Pero, para sa akin lang naman yan, 6 inch ng half gram per inch na tungsten, yan ang gusto ko. So, kung napapansin nyo. So, very, ano ako dyan sa setup na yan. Gusto ko talaga nandyan siya. Ayoko ng top heavy na paddle. And mostly gusto ko may stability sa paddle ko. Kaya gusto ko medyo mabigat dyan sa part na yan. Yun lang. Yun lang naman. Kung may questions kayo, comment kayo. Open naman akong sumagot sa kahit anong questions, kung like nyo na din kung nakatulong ba ako. Medyo magulo ako mag-review pero yun lang naman talaga nasa isip ko, kaya straight na video lang talaga kung ano yung nasa isip ko, yun yung sasabihin ko. Opinion ko, kung ano man niya, experience ko sa kanya, yun lang. So, meron akong link dun sa description para sa dalawang paddle na to kung gusto nyong tingnan. So, yun. Thank you.